Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibu natin OMG PNP resign. Nako, Medaldea mga kabayan galit na yan mga karibu. Tore kumanta na. So yan mga karibu natin, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa malaang bayan ko, sa magnanakaw na tao, So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karibu natin, i-share lang po natin ilan sa mga kapapasok lang na balita, no mga kaubayan. Ito, General Torre mga kaubayan nagsalita patungkol po sa mga nagbitiw na mga pulis mga kaubayan. No, ito mga karibu natin, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon itong si General Torre. I-address ko lang yung sa mga kasama ko mga pulis na yung mga isa sa mga medyo contentious issue ngayon by resign na mabigat ang badge daw sa kanila. Ito sasabihin ko, pulis din ako. And very few people can say na they have more experience than me. Eh bakit? 54 na ako eh. Nagsimula akong pulis 20. So I'm already in this job for 34 years. Okay? Yung mga nag-resign yan, sigurado ako mas maiksi ang kanilang pagpupulis. Okay? Sa ngayon, ako naiintindihan ko mga bata pa ako. Marami pa silang dapat matutunan. No. At yung sinasabi na mabigat dalhin ng badge dahil sumunod sa kung kani-kanino lang. No. We followed the law. We followed the orders. May nagsasabi dyan, I stand with PRRD. Yes. I respect your opinion. Pero you took an oath. Anong sinabi ng oath? At pinamemorize nga yan yung code of professionalism. Diba? Men who take up the profession of arms give up on their own free will and volition the right, napakaraming rights ang give up namin para sa trabaho ito. What are those rights that we gave up when we took the oath as uniformed personnel? To say as we like, to dress as we like, to think it takes but one order for us to do something and uproot us and bring us to another place. Pero mga kaubayan, no, sa akin opinion lang po ito mga karibu natin. Ako, mas saludo pa po ako doon sa mga nag-resign, no? Kaysa po dito sa nasa serbisyo pa na sunod-sunuran kung anong ipagawa sa kanila na mga mali, mga kaubayan. Hindi naman natin sinasabing hindi kayo sumunod, no? Pero mali na, susundin mo pa rin because of police ka nga, di ba? So, pero mga kaubayan, saludo pa rin ako, no? Doon po sa mga nag-resign sapagkat alam nila kung ano ang tama, di ba? At mali, mga kaubayan. Nakikita na po nilang may mali. Yun yung mahirap doon mga kaubayan, no? For example, ikaw isang pulis ka, nakikita mo ng mali ang ginagawa pero ipinagpapatuloy mo pa rin. Yun ang hindi maganda mga kaubayan, di ba? Parang napipilitan ka na lang na sumunod dahil pulis nga. Pero ang totoo, sa loob-loob mo, teka lang, mali na yata ito. Kaya mas matatapang po yung mga nag-resign mga kaubayan, no? Dahil nakita po nila na may mali sa gobyernong ito. At malamang sa malamang, isa rin po sa maging rason nila ay nakikisimpatya sila. Nakikisimpatya sila dito kay former President Duterte. Yan ang trabaho ng uniform personnel. Because without that, binigyan mo ako ng baril at wala yung pagtetemper na yun ng civil authorities over the uniform services, anong mangyayari sa atin? Kaya nga, it is always the civilian authorities over the military. And
the uniformed personnel. And rarely na may military junta anywhere in the world, anywhere in history na nagsasaksi in governance. Di ba? Kaya wala, hindi pwede talaga na military junta or uniformed services junta. Hindi pwede. Na yung uniformed personnel na may baril, yun ang mag-dictate ko ano ang mangyayari. Hindi pwede yun. Because the laws will always be implemented by the persons in authority. Sino yun? Yung mga taong inelect ng taong bayan. Like the President of the Republic of the Philippines. So, yun nga lang po mga kababayan. Tama rin naman ito si Torre. Tama po dito si Torre. Pero, ang problema lang mga kababayan, sa inelect naman ng taong bayan may problema. No? Kasi nakikita ng taong bayan, no, mukhang nagkamali yata tayo ng inelect. No? Kaya ganito ang mga nangyayari sa men in uniform natin. Wala rin naman silang magagawa mga kababayan kasi following order na nga lang sila. No? They just follow the order. Kahit mali na, follow pa rin. Pero di ba, bilang isang tao, no? You have the right to think, no? If it is right or wrong, di ba? Kung mali na, edi mag-resign ka na rin. Mali nang pinagagawa sa'yo, diyan ka pa rin. Andyan ka pa rin. Mali na ang pinagagawa sa'yo, sige ka pa rin. Dahil you are just following orders, mga kababayan. Hindi po pwede yan. No? Well, anyway, kayo po ang nandyan, kayo po ang profesyon nyo po yan, General Torre. No? Kung, depende pa rin talaga sa'yo yan eh. Kung gusto mong maging sunod-sunuran ka, di go. Pero kung nakikita mong mali ka na, edi wala ka rin naman magagawa kung mag-resign sila, di ba? Gusto mo lang yatang, pinakakalma mo lang yata yung mga kapulisan natin. Baka yung iba gusto na rin mag-resign, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? At eto nga mga karibyo natin, i-share din po natin ang balitang ito. Nako, si Gadon mga kababayan, sabi po dito sa balita mb.com.ph, former PRRD, di sana maaaresto ng ICC kung naging mabuti kay PBBM. Ayon po yan kay Gadon, no? Parang yung tono ni Gadon dito, parehas din po sa tono ni Katunying, no? Kung hindi, kung naging sunod-sunuran lang si former PRRD kay PBBM, di sana walang ICC. Ganun ba ang gusto nyong mangyari? Nagbigay ng pananaw si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. At yun nga ang sabi niya, no? Kung naging kung naging mabuti, no? Paano ka magiging mabuti mga kababayan matapos ipalibing ang iyong ama, no? Paano magiging mabuti si former President Duterte kay PBBM, no? Matapos ipalibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani, matapos ipanalo, no, ni BP Sara ang kanyang kandidatura, eto pa ang ganti sa kanila. Ikaw kaya magiging mabuti ka pa rin sa kanya? Di bali ng hindi, no? Wag lang maging sunod-sunuran. Di parehas sa'yo. Gadon, no? Mukhang may tali ka na yata, no? Mukhang tinalian ka na yata ni PBBM sa liig. Kung ano man ang sabihin niya, go ka lang ng go. Alams na yan mga kababayan, si Gadon pa, no? Disbarred attorney yata yan, na? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment na rin po at eto pa, i-share ko lang po mga kababayan tapos puntahan na po natin yung video na panonoorin at bigyan natin ng reaksyon. Patungkol po ito kay Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Ito po ang sabi mga karibyo natin, Romualdez hinimok mga Pinoy na sumali sa PCG Auxiliary. Ito po yung sa Coast Guard mga kababayan. Sabi niya po,
hindi na ito panahon para sawalang kibo. Araw-araw sinusubukan ng ibang bansa na angkinin ng ating karagatan. Kung tayo mismo ay hindi kikilos, sino pa ang magtatanggol sa atin? Nako. Ayon po yan kay Romualdez. Sa bagay ano na to na-promote ito para sila po ni First Lady Lisa, no? Sabi niya pa, mga kababayan, ang paglilingkod sa bayan ay hindi lang para sa mga naka-uniforme. Lahat tayo may magagawa sa pagsali sa PCGA. Mas marami tayong nagbabantay, mas malakas ang ating depensa. Ano po ang inyong masasabi niyan, mga kababayan, no? Tayong mga ordinaryong Pilipino ay ini-encourage, no, ni Speaker Martin Romualdez na makilahok or sumali, mga kababayan, or maging PCG auxiliary, no? Kung baga tanod tayo ng karagatan, mga kababayan. Sabi po ng iba, nako, wag na lang po. Kayo na lang po muna. Kasi kailangan pa namin kailangan pa namin magtrabaho para makasurvive araw-araw. Dahil sa sobrang mahal ng bilihin, ay nako, hindi na namin iintindihin yan. Tama nga rin naman. Total kayo naman ang mga opisyal ng PCG. Bakit hindi kayo pumunta doon at kayo ang magbantay? Para sa sambayan ng Pilipino, no? Kayo po ang mga authority, no? Huwag niyo na kaming isali ng mga ordinaryong Pilipino. Protektahan niyo na lang po kami. Speaker Martin Romualdez, no? Protektahan niyo na lang po kami at ikaw na lang po ang pumunta doon. Nako. Iintindihin pa ba yan? Iintindihin pa ba yan ng Pilipino? Kung kumakalam naman ang sikmura mo, di ba? Nako, magtatrabaho muna kami para makasurvive. Buti kayo, limpak-limpak na ang pera ninyo siguro. Kaya naiisip nyong magtanggol na lang sa aming mga sa pamamagitan ng Coast Guard, di ba? Anong masasabi niyo diyan, mga kababayan? Ako, sumali na po kayo kung gusto niyo. Ako, hindi ko po kayo tinatanggalan ng karapatan, mga kababayan. Sino ba tayo, di ba? Hindi ko po kayo tinatanggalan ng karapatan na makisali. Kung gusto niyo na lang naman, ikaw, gusto mo bang sumali dito kay Speaker Martin Romualdez doon daw sa karagatan? So yan, mga kabayan, ito. Ano pong inyong opinion doon? At ito na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. May transcript na. Inakusahan po ni dating Executive Secretary at tumatay yung isa sa mga tumayong abogado ni Pangulong Duterte sa pre-trial na ang ICC at ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagsabwatan upang kidnapin si Pangulong Duterte mula rito sa paliparan ng Pilipinas papunta ng the Netherlands, no? Okay, very shocking po 'yan kasi naririnig ng buong mundo yung mga akusasyon na 'to. Pag nilantad po ni Medaldea, walang takot. Pinagsabihan niya yung mga puting hurado, yung hayop na may kaso na si Kan. May kaso po 'yan. Mang Kanor po 'yan. Direkta na po inakusahan. Akala ng gobyerno natin at ikinuwento po ni Medaldea na inakusahan niya, no? Direkta po inakusahan niya ang gobyerno ni Marcos na nilabag po talaga, wala pong sinabi niya po, ito po ang pahayag ni Medaldea sa pagkakahuli po, pagkakadakip. Okay. Sabi ni Medaldea, my client, ito muna, sabi ni Medaldea, to us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Naintindihan po ng mga lawyers. Ang tawag nila extrajudicial rendition. Sa atin pong mga non-lawyers, this is simply called kidnapping. So kinidnap po si Pangulong Duterte. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship.
And this was all in nature of political score settling. Ito po ay pamumulitika para makabawi sa politika, no? Yung ginawa po kay Pangulong Duterte, pero baliktad ang kinahinatnan. Ngayon po umaangal ang mga senador ni Marcos na apektado sila. Nakikiusap pa na wag daw tignan na pro Duterte o pro Marcos yung nagaganap kay Tatay Digong. Anong ibig nyo sabihin? I-ignore namin? Patuloy naming iboboto si Soto, si Lacson, si Binay, si Villar, Cayetano, lahat ng mga yan, si Tolentino, si Pacquiao, si Lito Lapid, si Ramon Revilla, iboboto pa rin namin. Ignore daw natin eh. Ang sinasabi ng mga senador ni Marcos, total uto-uto naman kayo, no? Total kayo po ay uto-uto. Huwag nyo nang isipin na pro Marcos at pro Duterte ang laban ni Pangulong Duterte. Uto-uto naman kayo mga Duterte, di ba? Katulad kayo ni Inday Sara na uto ni Marcos. Katulad kayo ng mga Duterte supporters katulad ni Badong na nauto ni Marcos. Di ba uto-uto kayo? Yan po ang gustong sabihin sa atin. Gusto nilang patigilin mga kabayan yung mga Duterte supporters para ano? Ha? Para ma-brainwash nila yung taong bayan sa kanilang mga sasabihin, sa kanilang pangako, sa kanilang plataforma. Ha? Huwag na kayong magsalita dyan kasi kami nang bahala. Kami nang bi-brainwash nyo na naman yung taong bayan. Yun nga lang kung kaya nyo pang i-brainwash, no? Lahat ay talagang nakasubaybay sa pangyayaring ito, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, nakasubaybay po silang lahat, no? Kaya malamang sa malamang, no? Kung ako ang kung ako po ang kandidato dito sa partido nila, tapos ganito ang mga nangyayari, isa lang po ang gagawin ko mga kabayan. Aalis na po ako dyan habang maaga pa. Baka sakaling magbago pa ang isip ng taong bayan at hindi ako madamay sa galit na kanilang nadarama. Diba? Pero okay lang yan. Sige, dyan lang kayo mag-stay. At least makita po natin, no? Yung ito, matatalinong bobo. Kasi alam na nga nilang medyo tagilid na sila, nag-i-stay pa rin, di ba? Matatalino kayo pero bobo rin. Di ba? Matatalinong bobo. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.